Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, December 3 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay lang ating panahon. But before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, ang binabantayan po na LVA na high risk or high chance sa maging isang ganap na tropical depression ay naging isang ganap na po na mahinang bagyo. At ngayon po ay tinatawag itong Bagyong Wilma. So ngayon, ito po ay merong tinatawag natin na lokasyon. Medyo mas lumapit siya sa ating landmass. Meron po siyang lokasyon na 980 kilometers east of southeastern Luzon. So ito po sa ngayon ay hindi naman nakikitaan na lalakas into typhoon or super typhoon category. Pero doon sa inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, dahil nga sa pagiging high risk niya, may mga chance tayong nakikita na kapag lumabas na ito o tumawid na sa kanlurang bahagi ng ating bansa, doon po siya magkakaroon ng rapid intensification or bigla ang paglakas into typhoon category. Pero mas maganda na yon dahil nga po lalakas siya kapag nakalabas na ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan. Ngayon po muna alamin natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Kasi nga po ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan lalo na po kahapon sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Yung mga ragasa talaga ng mga tubig, no? So ito po. Dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone, ang Zamboanga Peninsula, Sargen, Davao Region, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas po ngayong araw ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Lalo na po sa hapon at sa gabi. Bandang umaga, medyo may mga magandang panahon pa rin naman, pero mas lumalamang po yung maulap na kalangitan dahil apektado ng ITCC. Clear po tayo dyan. Sa Batanes po at Cagayan, ay patuloy din pong pinag-iingat sa banta ng mga light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon. Ang northeast monsoon or hanging amihan, yan po yung malamig, no? Pero hindi po siya masyadong nararamdaman ngayon. Bakit nga ba? Napakasimple lamang po ng sagot dyan dahil po yan sa malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko o yung tinatawag natin na easterlies. Yung salpukan yan, nagsasalpukan ho kasi yan, nagkokontrahan yan, ay nabubuo naman sa kontrahan nila etong shear line. So may mga lugar din na nakaka-apekto ngayon ng shear line. Muli na naman nagbabalik, kaya na naman tayo sa shear line. So tuloy-tuloy po tayo. Ang nalalabing bahagi po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms dahil pa rin sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. So clear po tayo dyan mga kaibigan. So yun yung iba't ibang mga weather system na nagpapaulan at bibigay ng sama ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po porket nakaranas tayo ng magandang panahon kahapon sa ilang bahagi yan ng Luzon, dyan sa may Metro Manila, mainit actually, wala tayong minomonitor na bagyo. Balikan natin yung sinasabi ko po sa inyo na banta ng Bagyong Wilma o Bagyong Wilma, Tropical Depression Wilma. Sa ngayon po, kahit hindi ito nakikitaan, nalalakas po sa pagiging typhoon category, ay pwede pa rin itong magbigay ng mga malawakan or mga malalakas po ng mga pag-ulan. Alam nyo, yung itong bagyong Berbena na ngayon po ganap na lamang na tropical depression, nasa labas na rin niya ng par, ayaw niya pang mawala, no? Ay naglandfall siya sa Eastern Visayas 7 times bilang isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pero yung pinsala niya matindi. Kasi ang isang mahinang bagyo tropical depression na category, ang kaya niyang maibigay lamang na pinsala is yung mga pag-uulan na tuloy-tuloy. Malalakas at malawakang pag-uulan. Pero ang mga super typhoon, mga typhoon category na bagyo, may kasamang mga bugso ng life-threatening na lakas ng hangin. Yung nakapakatinding malakas talaga na hangin na kaya magpabunot o magpatumba ng puno. Yun ang nakakatakot. Pero dito po sa banta ng tropical depression na Wilma na mahina lamang, kayang-kaya po natin yan maging handa. Yung mga bahayang lugar sa Metro Manila, dapat po maglilis ng kapaligiran. Alam nyo, ito po, no, explain ko sa inyo mabuti.
sa ating advanced weather system o advanced weather forecast natin, hindi naman ito nakikita na lalakas into super typhoon category. Pero ito sinasabi ko, mag-ingat po ang bahagi po ng Bicol region at kasama po ang Eastern Visayas at Southern na Luzon. Yan po kasi yung mga lugar na posibleng maapektuhan nito nga pong bagyong Wilma. So dito muna tayo sa Eastern Visayas. Pinaghahanda yung lugar ng Miliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Leyte sa posibleng pag-epekto nito nga po o pag-epekto ng bagyong Wilma. Ang Bicol region naman, kasama dyan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon ay posibleng maapektuhan ng bagyong Wilma habang lumalapit ito sa ating kalupaan o sa ating landmass. Sa area naman Southern Luzon, pwedeng mahagip ito ng proper extension po ng kanyang hangin. So kinakailangan mag-ingat po yung lugar po ng Occidental Mindoro, Laguna, Batangas, Quezon, Catanduanes, Camarines Sur, yung mga lugar ho na yan. Maging alerto po tayo dahil ang prediction natin o yung nakikita natin dito ay hindi siya lalakas. Base na rin yan doon sa ating advanced weather system and forecast at doon po sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Nilinaw na ng Pag-asa po mga kababayan ko na 1 hanggang 2 bagyo ang ating imomonitor ngayong month po o buwan po ng December. So yung dalawang yang bagyo na yan, 1 hanggang 2, wala dyan categorize na magiging malakas na bagyo. Alam nyo, last year halos ganito din, meron ding namomonitor ng mga bagyo, mahihina lamang, no? Yung tipong humahabol pa na bagyo sa bago matapos ang taon ng 2025. Kaya nga minsan mga kaibigan, mas maganda na nagiging handa na tayo. Dahil ngayon, dahil sa climate change, nangyayari kapag magpapasko na, mag-December 25, lagi na lang may bagyo o hindi maganda ang nagiging panahon. Ang ibig sabihin, nagiging maulan ng ating Pasko. Pero kung tayo naman ay maghahanda, sama-sama ang pamilya sa loob ng bahay, no, sa pagdiriwang ng Pasko, Kapaskuhan, pagsalubong ng Pasko, magiging masaya tayo. Kasi iba na kasi ngayon, no? Alam niyo po yung mga bagyo, talagang dahil sa tinatawag natin na climate change, halos buwan-buwan na kahit tag-init may bagyo. No, yan po ang kaibahan sa dati hanggang sa ngayon. Pero lagi kong sinasabi, ito, mahina man o malakas ang isang bagyo, dapat manatili pa rin tayo nakapaghanda o naghahanda sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Kaya nga po dapat lagi kayong nag-aantabay sa aking update. Abangan nyo lamang po, no? At yun lamang po mga kaibigan, ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, December 3. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.